Kasi kanina, nung minensyon ni Direk Dan, why Dustin you, hindi nakapag-react si Dustin. This is the moment that we get to hear from Dustin, the perfect Kenzo. Das! Ikaw daw ang first person in mind ng Regal when they thought of creating Kenzo. Talaga? I mean, actually, nasabi nga sa kanya ni Mr. Sel, and during that time kasi, nasa taping pa ako. So, iniisip ko kung paano. Pero, nung nalaman ko nga na talagang kinoconsider ako ng Regal at saka I was here! Yeah. Pinag-isipan na pa nga eh, babang tanggapin eh. Sabi ko, paano? Naghahati yung ano ko kasi nasa Puerto Galera ako. Paano? Uuwi ba ako o paano? So, Yung ganun pitch, yung offer. Okay, paano kaya? Eh, sobrang excited ko kasi nakakasama ko sila sa Shake, Rattle and Roll. Nagkukulitan kami doon. Kasi parang nakabuild kami ng kahit na paano small connection o samahan. Tapos parang ako din, kinonsider ko rin kasi itong dalawang to, sa totoo lang, totoong tao sila. So parang sa akin, hindi ako mahihirapan makipagtrabaho. Kasi factor din yun eh. I mean, papasok ako sa gitna ng taping nila. So iniisip ko rin kung paano kaya, hindi pa kami nag-workshop eh. Diba? So iniisip ko, hindi, game na. Kasi sigurado naman ako maayos. Sa sarili mo game na, pero pinag-intay mo lang kami ng ilang weeks. Hindi naman. Kasi nasa lock-in ako eh. So medyo mahirap yung schedule. Ayun, tapos, yun nga, si Direk Dan, Villegas, may mag-direct. So talagang na-excite ako at some point. Before I ask ako hindi ko pala bibigyan mic sa press, puro ako na lang ako ha. Okay, I'd like to hear lang from our creative head ng Regal. James, finally, ito na. Natapos na finally ang almost as showing na tayo sa basics. Your thoughts as the head of creative ng Regal? Thank you. Sobrang excited kasi EJ, I won't deny, parang this is the perfect casting combination talaga na nagkaroon kami. From Sam to JM Salvado. Sobrang tuwang-tuwa. Nandun ka, di ba, nung story ko natin, di ba? Parang tawa tayo ng tawa sa light moments nung next. Ang galing din, for example, ni JM sa Kalifyang na mag-adlib. Hindi ito na kwento ni Direk Dan, pero ang daming ideas sa mga scenes na kagaling kay na Fiang and JM. May mga gustong inagtag si na Fiang, minsan sinasabi ko, huwag na Fiang. Delikado, pero actually, ang galing nila mag-isip ng on-the-spot na idadagdag sa scene. And tuwa rin ako ng sunod namin ni Dustin sa kanifyang yung opening scene. Panoorin nyo guys yung opening scene, sobrang ang galing-galing ng pagkakagawa na para kayo nanood ng isang Korean film or American film. Yeah, so I'm very, very proud of this cast, of the people behind the project. Kami lang isa sa sobrang masaya kami. Kaya sana a lot of people will watch it on opening day. Thanks, James. Kasi alongside his team and the creative team ng Project It Projects, talagang labo yung solid force ng creative para mabuo every single detail po ng character, ng scene, talaga namang pinag-isipan ng gusto ng creative team ng Regal and ng unbelievable team up na yan nangyari niyan. Sana maulit. And of course, even Sir Gate was so hands-on. Parang, oh my God, grabe yung Miss Rosel as well. Sabi ko, Miss Rosel, finally, we're showing. Any word as one of our producers? Well, after watching the movie, because I've seen it a few times, hindi lang isang beses, there's particularly so many scenes that hits me emotionally at mapapatawa ka. It's something that a lot of things that are very heartwarming, a lot of moments na reminds me of Maricel Soriano. Yes, I mean, I'm not kidding because I grew up with Maricel Soriano. Parang tuwang-tuwa ako dito sa batang itong pinapanood ko kasi parang bawat galaw niya natatawa din na ako. And of course, si JM. Kanino? Pwede ba kami reference? Ayaw ko kay Fiam actually kasi parang it's so natural.
kung Maricel si Piang, sino naman si Gian? Talaga yung na-spot But si JM is really unique. I don't know who as a young star before, pero kasi si JM really has the eyes na talagang, you know, the way he does his acting and how, as a best friend, he has a secret admiration sa best friend niya. Mararamdaman mo talaga. Yun talaga. I mean, it's so natural. Parang they're not really acting. Nakaka-carry the way ako sa mga eksena. Especially one scene, more towards the third act, na napaiyak pa ako. Seriously, napaiyak niya ako. So, you know, I hope that you guys, when you watch it, talagang matutuwa din kayo. B5 tayo sa Mega Mall. Yes. Okay. Thank you, Miss Rosette. Thank you, James. At this point, react lang muna kasi JM Fiang sa sinabi ni ay, naiiyak. Then yung Maricel's for niya. Comment sa sinabi ng producer natin, Fiang. Nakaka-pressure naman po yun. Speechless. Sobra. Ako nagulat ako sa revelation. Ganun level ganyan. Maraming salamat po, pero... naiyak ko eh. Uy, hindi ganyan si Fiang. Speechless talaga kasi usually may sagot agad yan eh. Pero ngayon, hindi niya alam what to say. Kasi ako nagulat din ba, Mr. Self-Deliver. Nakakatuwa. Nakaka-pressure. Yung relatability siguro talaga ng pelikula, ang lakas. And of course, yung may mata raw, tayo walang mata. Si JM may mata daw kasi. JM may mata ka daw. So, ibig sabihin, importante ang mata sa isang aktor. Any word, any comment? Thank you, ma. Hindi ko rin alam ano sasabihin. Thank you po. Siguro, thankful po kami sa Regal sobra. Kasi bukod sa sila yung nagbigay ng first one namin sa SRR. And yung dream team namin na magkaroon ng solo film, sila din po yung tumupad. So sobra yung nararamdaman namin para sa Regal. Sobra na kung gaano kang ka-grateful na meron kaming sila. So sana po proud kayo sa pelikula natin. So, Keith, you've seen the rushes, the edits. Would you like to say the same sa sinabi ni Mr. Sir JP about the finished product? Hello? Yeah, you're on. Medyo. Yeah, the finished part was good. I mean, you know, like, there's a lot of laughter. Pero may konting gugut pa rin. I guess my mom mentioned, iyak siya. And then honestly, I got to preview some of the rushes to, I can't name them, pero some industry people, some of them very senior, matagal-tagal sa industry, and so many of them actually really did compare Fiang to my sister. Wow. So like, not just my mom, but a lot of praises for You had it Fiang. previewed by different agents, parang gano'n. Yeah. I can't name who, baka magulo sila, pero yeah. Wag na lang. And of course, JM did good. Pero even like the other cast members like Yuki, Sam, JM, the whole time I was like laughing at their jokes, their chemistry on screen. So it just came together really nicely. And then when you see Dustin in the EU world, superstar talaga dating niya, it just came together nicely from start to finish. Siyempre, you were part of the selection process ng the role ni Kenzo, si Dustin. Right away, it's Dustin. Yeah. Mm-hmm. Yeah, right away. I mean, we were looking for somebody na believable na the movie star na. I know, like, mga siguro- idol agad din, no? Di ba? Perfect eh. Yeah. So it was like it was good timing. And then yeah, I never got a chance to work with Sam and JM before, so it was nice to see them. So audition pa lang, but they were perfect for the role. And as Yuki mentioned, kala niya spam followers kami, but I'm glad that she finally answered and considered the role. But yeah, everything just came together nicely. Should day ito talaga, appreciation day na nanarinig natin. Everybody has appreciate ang bawat isa. Nakakatawa from producer to actor to producer. Nakakatawa lang. Okay, at this time, I'd like to give the microphone. Before ayan, si Archie kanina pa. 1 hour ago, taas na siya ng taas. But I'll give the microphone to Archie Liao. Archie, your question about the movie, ha? Or else?
Hello. Dalawa lang yung questions ko, ano? Una kay Dustin. Doon sa unang pelikula mo, bali, lumalabas na third wheel ka dun sa isang team. Tapos ngayon, sa pelikula ito, support ka sa JM Young. Hindi ka pala tatakot na ma-typecast ka sa pangbangsang third na ngayon. Feeling ko yung sa... Feeling ko kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano masasagutin. Baka kasi dito kasi medyo... Let me just, before sumagot sa casting. Kasi po, when we do casting naman, hindi kami wala kami pinanggagalingan collab team siya ganyan sa TV, collab team siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Dustin is Dustin as Kenzo, tapos. So, feeling ko naman even Dustin, wala naman sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that? Of course, yeah. Dito kasi parang a-fiction ako. I mean, character talaga ako dito. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Mapapanood yun for sure. And doon naman sa tapos kong pelikula, I don't think, honestly, na third wheel ako. Kasi tatlo naman kami doon. I mean, it's a love story between three people. So, I think, hindi naman po ata mababansa ng pambansa. Thank you. Okay. Ang next question ko pa sa JM Young. Sa interview kay PBS, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Piang. Ngayon, since it's National Aminang Day, tatanungin ko si Piang, ano ba yung real score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na tagal na din namin sinasabi na naliligaw pa din po si JM hanggang ngayon. So, Di ba sinasagot? masyado pa pong mabilis. So, yun po, up until now, si JM still courting me. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na hindi naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa din po si JM. JM, anong masasabi mo doon? Totoo naman po yung narinig ko. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. And, Sabi ko na hindi ko tatpunig yung mic ka Archie. Charot lang! Joke ko. Just kidding. Okay, who I'd like to ask the first, Coldwin, about the movie please. Let's focus about the movie, sorry. Thank you. Here's Coldwin. Maraming nagsasabi kanina paulit-ulit, marami daw kayong baon, tapos sarili kayong take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo yung nag-suggest, nag-edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi na hihiya pa kayo or what? And yun. Tsaka ano yung mga eksena or linya sa inyo nang galing? Para pag pinunod namin to sa May 6, ito yung sinasabi nila, JM Young na baon nila. Nararamdaman ko si Coldwin for someone na 2 taon para sa industriya, napaka-collaborative na nila, no? They have something to share. Gusto niyong sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas? finally, na-meet din namin si Gold. Ay, ano bang record ni Coldwin? Kaya naman! Lagi lang kami nakakabang sa mga reviews. Gusto ko yung child number 8. Thank you po. Ang show, ang shake natin. Charot. Ay, na! Oo, episode ko ang pinaka-favorite niya. Tapos tayo nag-150 million na kami, sorry. Okay. Would you like to answer that? Marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadali comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer, yung Actually, okay, share ko lang. Nung time na yung nasa trailer naman to, kung paano yung... Sa jeep? Sa itlog. Ayun, nanging kay nanay. Paano gumawa ng itlog na pula.
that. So kasi kami, may nakalagay na joke na sa script. Pero dahil nga ilang beses na namin siyang sinasabi, so parang hindi na siya nakakatawa. So kami, nagpaalam kami ni Kuya Mix, Kuya Miguel. Si Villa, our writer. A writer, na Kuya Mix, baka pwede ko naman ibahin yung joke na nakasulat sa script. Kasi parang kung i-deliver ko siya kay JM, hindi na siya matatawa eh. Kasi sobrang alam na niya yung joke. Noong una, yung original na nasa script, yung joke, sobra akong tawan-tawa kasi paano daw namatay si Captain Hook. Pero hindi ako natawa dun sa joke. Kasi hindi ko kilala si Captain Hook. Kaya siya natawa. Pero dahil nga... Natawa? Ngayon, dahil hindi ka natawa. Pero dahil nga ilang beses na din niya nabasa yung joke, so sabi ko, baka pwede kong ibahin na yung joke. So madami pa akong Daming baon, ha? na nagtanong pa ako, sabi ko sa mga Kuya Arden, Kuya, may joke ka ba dyan? Ganito, ganyan. Kasi kailangan ng jokes na medyo sobrang, hindi ko din alam. Yung time na parang kailangan pati ako matawa. So, ang dami kong hiningi. Tapos, ang nangyari, yung pili kong joke, alam niya, so binasag niya yung joke ko. So, mas nakakatawa. So, wala talaga sa script yun. Na, So, nasa pelikula pa rin. yeah. Okay. So, yan. Pakiulit mo. Joke. Joke. So, yan. Okay ka na, Golden? I think we have questions from, of course, our dear friend June Lalin. Hi, June! Ayan, about the movie, to show na sure. Hindi ko ayaw mo about the movie. Eh kasi, about the movie, syempre. Siyempre, kahit saan din. You've always been the supportive June Lalin, ano? Alam mo, Eric siya, kahit saan din talaga nandito tayo lahat. Kasi nga sabi, national ang nila. Thank you, June. Although, nag-disappoint kami, natin namin. Kasi, yun na yun. Pero ano masasabi mo, JM Piang? Katulad na ito, siyempre, parang lahat nakatungkok, expected na may aaminin. Pero yun nga, ang nanigawan pa rin kayo. So, pag ganito ang sinasabi nila na, na-disappoint kami, kaya namin. May inamin naman sila. Hindi almost Nanigawan. as, but as na talaga. Oo. Pero yun, Almost Ano pala. yung title ng pelikula, yun yung... yun na yung hindi sagot. kaya sa May 6 kayo aamin. Kasi showing date. Abangan mo. Malay mo. Parang gusto namin sumama sa chapter 2. May chapter 2, no? Meron! Of course, may premiere night tayo June. Ikaw ba ba? Piling ko din mag-ano na. Pero eto na lang. Ay, huwag tayo magpa-pressure, JM. Pero eto, syempre ang nakaka-touch, si Dustin Liu, kahit sige mo, may talagang, kinig na, no? Talagang, right now, marami na rin siya ng patunayan katulad ng JMP ang love team. But, yun nga, wala siyang pakalap, talagang nag-support siya sa Almost As movie. Anong masasabi niyo sa, yun nga, pagiging very accommodating, mapagbigay ni Dustin? Considering he's a solo star alone already, or kung meron man love with B. Pero he said yes to saying yes to. And, Diba, almost tapos as. ang nakakatuwa, AJ, no? Nandito siya, he attended the press, but tapos mamaya, nandun siya sa kick-off mo, monster. Napupunta ka, di ba? Sa Robinson's ganun na yan. Sabi mo! Oo, sige na. Pwede naman magsabi kahit hindi totoo. Okay. Dustin, saan nanggagaling yung humility, yung... Doon ka nanggagaling, no? Considering a solo star already. Nakakatuwa talaga, di ba? Pero yun nga, ikaw muna Dustin, tapos sila, anong reaction nila na nagsusupport ka dito sa Almost As? Well, ako kasi, malaki din talaga yung tiwala ko sa legal. And nung pinitch naman siya sa akin, talagang naging klaro naman kami sa bagay-bagay. At ako, syempre hindi naman mahirap sa akin kung ano mag-work sa ibang mga magaling natin. At napagbigyan ako ng chance na trabaho sila, GM Fiam. So for me, it's a privilege na magka-chance na matuto sa mga love team o mga ganitong klase aktor. So, tsaka
Yun nga, sinabi ko kanina kasi nakabuild na rin kami ng connection, ng samahan. Maging totoong tao sila. For me, yun talaga yung At alam niyo ba, Gage, from my Star Cinema experience, a special participation role is a special participation role talaga. Iba, hindi siya cameo, hindi siya sa... Diyan ako naniniwala, napaka-importante nung role ni Dustin as Kenzo in a very special participation. Mas maganda nga, mas nakaka-touch na yung is here, tapos mamaya nasa Robinson's Gallery. Oh, siya kasi iba, sige, mag-special participation, pero wala kang asahan sa promo, but Dustin is something. Kaya mahal na mahal nga natin yung Dustin Yu, di ba? Na parang sa kanya tayo napunta, di ba? Kaya tayo relate na relate. Ako rin, bias ko yan eh, alam nyo yan, di ba? Pero yan, ano reaction mo, JN? Ako yung una pa lang nalaman ko si Dustin yung gagawa, yung gaganap ng Kenzo. Perfect. Kasi doon din sa character arc na binuo ko kay Rob, Alright, may ganun na, may technical na. Kaya, why not? Actor na actor, PH na. yung character arc na binuo ko kay RR, kailangan ko talaga expose yung insecurities ni RR. So para magawa ko yun, kailangan ko malaman ko sino yung gaganap ng Oh my Kenzo. God, may ganun kang ano sa sarili mo. Yung first draft pa lang naman, nabasa ko sa script. Sabi mo, panapag-usapan din namin nila Kuya Mix na direct na hindi bagay na lady man treatment si RR dito. Gawin natin siyang baliktad. Gawin natin siyang kasi kailangan i-highlight yung learning ni RR. So, okay. Tingnan natin antay natin kung sino gaganap ng Kenzo. Malaman ko sa casting perfect. Finally, may image Sobrang na. laking tulong niya. Kita mo na yung Kenzo. Okay. So, right away, okay. Dustin is Panalo. panalo. Thank you. Fiang, nakatalagang 1 second pa ako doon. Fiang. So, nung nalaman po namin na si Dustin ang gaganap na Kenzo, actually parang nung time na yun sabi naman, go! Oo. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dustin, meron na kami na-build na relationship before pa, sa SRR pa lang. Ikaw viral na nga yung mga biruan niyo sa mall show, Yeah, ano? so parang nung nalaman namin na si Dustin na yung gaganap ng Kenzo, sabi namin, go, walang problema. Happy kami. Sure. Anyways, good luck excited na lahat kung yes. Si sa Robinson sabi ni Dustin. Okay na. I'll be there in spirit. Okay, thanks you.